Kamusta mga kapobre? Ito, maglilinis uli ako ng bakuran. Medyo natanggalan na tayo ng mga damo. Itong area na to. So may apat pa na kailangang linisan. Pati yun, yung mga dahon na nandun, yan tatanggalin ko yun, yung dry na yun. Delikado kasi ngayon kasi may wildfire ngayon sa ibang town malapit sa amin, kaya merong restriction ngayon dito. Kaya ingat muna, kailangan maglinis ang paligid. At delikado, malapit kami, nakakatakot. Wala naman ako sasakyan, ang hirap pag nag-evacuate. So yung mga gamit ka pa. Tapos sasaglit muna ako sa bahay kasi merong dumating na delivery for me sa FedEx. In-order kong sneakers na naka-sale. Puntahan muna natin. Tawid tayo. Kararating lang niya. Hindi ko na lang na-videohan. One week ko siyang hinintay. Ito ngayon, summer na dito. Spring but parang summer kasi sobrang lakas ng hangin. Kaya nakakatakot sa wildfire. So ito yung tingnan natin ito. Ito yung box. Dalawa siyang sneaker. So nabili ko lang siya ng $100 yung isa, yung isang pair. Kasi yung actual price is nasa 180. So almost 200 plus tax eh. Pinatulang ko na. Sayang naman. Lagay ko lang muna to sa kwarto. Tapos balik na ulit ako sa paglilinis. Yun lang yung nililinisan ko. Yung tapat lang ng bahay namin. Yun lang. Kahingal. Kumain ako bago ako maglinis. Para hindi okay. Mabigat sa tiyan kasi. Lagay ko muna ito sa aking kwarto. After ko maglinis, i-unbox natin. Tatry ko kung kaya ko pa. Medyo pagod na kasi nag-driving din ako kanina. Alas 7 kami ng umaga, umalis ni Boss Ali. Tapos ka-driving, nagluto ng kaunti. Tapos ayun na, diretso na sa paglilinis. So yun yung box. Tingnan natin kung okay. Ganda rin ang order pala sa JD Sports kasi 50%, last day kasi ng 50% off ng mga products nila ngayon. 50 to 60% actually. So yun yung details ko. Galing pa siya ng North York, Ontario. Mas prefer ko talagang umorder ng online kasi pag dinala dito naka-box. Kung ano yung box talaga ng shoes, yun talaga. Unlike kapag pupunta ka sa mga malls o kaya sa mga outlet, usually binabag lang nila ng paper bag. Yun lang. So wala kang box na makukuha. Unlike nito, yung talagang packaging na makukuha mo ng maayos. Yun nga lang, dapat alam mo yung size mo. Sure ka. Kasi okay naman mag-return. Magre-return din naman, nag-accept sila. Kaso nga lang syempre yung process. Tapos ibabayad mo pa yung card mo, hintayin mo pa 7 to 14 days yung paghihintay. Pag na-aprobahan, doon palang i-return yung pera. Yung return ko palang Adidas last time, okay na siya. So 1 week na-return naman. Tapos yung pera sinundin nila. Mabilis lang. Yung paligid ko, ang ganda oh.
Kaso nga lang ito yung nakakatakot kapag summer dito. Nang natatakutan ng karamihan. Yung sa Tor Hill, doon ako magte-take ng exam. Kahapon nagkuha na sila. Evacuate na yung mga tao doon by force. So kailangan lang nilang dalhin yung gamit lang nila na mahalaga mga documents. So kaya kung may mga medication sila, yung lang yung kailangan nilang dalhin. Kasi talagang within an hour dapat lumikas ka. Kahapon maya yung tunog ng cellphone ko. Yung nilinisan ko, okay pa naman siya. May mga namumuman na, galing ah. Ito, namumuman na oh. Nilinisan ko yan, mamaya try kong tanggalan ulit ng mga dahon-dahon yan. So yun, hindi ko alam kasi sa 27 yung take ko ng exam. Hindi ko alam kung makapag-take ba ako kasi ngayon undercon talaga sila. Emergency. State of emergency sila ngayon kaya I don't know. Try ko siguro silang tawagan. Tapos hindi ko alam kung papayag silang ilipat dito sa Smoky Lake. Ay, ganda ng paligid ko. So ayan. Ayan yung linis ko mga kapobre. Konti na lang. Madali naman maglinis dito. Maganda naman kasing lupa. Hindi siya ganun katigas. Ayan. Ito alam ko konto eh. Yan yata yan. Ayan. Nilinis tinanggalan ko ng mga damo. Ayan. Para tumubo ng maayos yung mga itatanim ni ate. Tapos ito yan. Tatanggalin ko rin yan. Ito. Ayan, tatanggalin natin. May bunga yan sa ilalim kasi yung dahon dry. So prone siya sa fire. Hindi talaga may iwasan. Tapos ang lakas pa ng hangin kaya ang bilis ng takbo ng apoy. Kaya medyo nakakatakot. Kasi in Tor Hill, almost 30 minutes lang from my place. So mamaya siguro magkukuha na rin ako ng mga gamit ko, magtatabi na rin ako just in case iba na rin yung prepared, diba? Sayang din yung mga pinamili kong damit kung hindi ko rin madadala. So much better ng safety first muna, diba? So yan, alas 12 na or 11:40 na yata. Tapos ito nga pala, pinapalagari ni ate. Ito. So, tatanggalan ko, kakat ko ito mamaya into pieces. Tapusin ko muna tong garden, tapos diretso ako doon. Day off naman ako ngayon, hanggang bukas. So, wala rin man akong ginagawa sa bahay. Okay na rin to para ma-exercise kasi pag nasa bahay tulog lang ako ng tulog kapag nasa basement eh, lamig pa naman. Grabing lamig sa basement, parang walang pinipiling season, whether winter or summer, fall, spring, lahat siya malamig. Para mas malamig pa nga pag ganitong spring kasi yung lamig parang buong katawan ko nararamdaman ko yung lamig. Kaya pag natutulog ako, patong-patong pa rin yung suot ko. Ayun. So, kuhan muna. Tuloy ko muna yung trabaho dito. Update ko lang kayo mga kapobre kapag medyo tapos na ako sa ginagawa ko. Yun mismo. Cute. Mabilis na wala. Linis muna tayo ulit.
Pagod. Medyo mainit na. So, pahinga muna ako ng konti. Tapos may balik ulit ako. Konti na lang naman siya. Bali, parang 2 box na lang siya. Natatanggalan ko ng mga damo. Tapos ligpit ko lang. Tapos magkukundin ako. Sibakin ko lang yung kahoy. Tapos yun, okay na. Init. Yung ibang mga patient pala na nasa Torhill tsaka sa Redwater nilipat sa Edmonton City. Kasi talagang need na nilang i-evacuate yung mga tao doon. Emergency alert na talaga. Matindi yung wildfire. Hindi kaya ng mga firefighter. Yun pala yung isa ko nakikitang problema kapag dito ka nanirahan sa province compare sa city na walang masyadong mga farm, walang masyadong mga trees. Dito madaming trees sa amin, tapos ang lalaki pa ng farm. Kaya yun, kaunting kon lang talaga, kaunting apoy lang, damay-damay na. Kaya medyo nakakatakot. Sabi nila medyo malayo naman kami, pero sabi nila hopefully walang mangyari. Pero mamaya siguro pag uwi ko magliligpit na ako ng yung mga damit ko talagang mahalaga na kailangan ko. Dami ko pa namang in order na medyo branded, so nakakapanghinayang kung masusunog lang siya. And hopefully na hindi naman talaga magkaroon ng sunog dito. Pag nagkataon first time in my life, oh my god, nakakatakot. Tapos sa 27 pa yung aking rural exam. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. Kasi kung nasusunugin ng Torhill, di pati yung post office nila, pati yung kanilang registral, yan lahat damay-damay. So paano yun? Yun ang iniisip ko. Kanina nang mag-driving kami, sabi ni Kuya Ali, try kong tawagan ang Torhill, pero walang sumasagot. Try ko rin silang i-email, baka pwede nilang i-transfer dito. Kasi dito rin kanina ako nag-driving sa amin, and medyo familiarize naman ako dito sa lugar namin. Yung mga speed limit yun, medyo familiar naman ako. Tsaka dito lang, hindi na ako lalayo kasi kung magta-travel pa ako, need ko ng 30 minutes na allowance bago ako makarating ng Torhill. Dito saglit lang. Kaya hopefully yun. Iinom muna ako ng tubig siguro, uwi muna ako ng bahay. Nauuhaw ako. Update ko na lang ulit kayo mamaya mga kapobre.
Tapos na mga kapobre. So yan, natanggalan ko na siya ng damo. Ngayon pinatag ko na rin siya. Ganda na yung garden. Ayan, tatamnan na lang siya. Linisin ko na lang to. Tanggalin ko to tapos sibak ako ng kahoy. Ito raspberry. Wow. May bubuyog pa oh. Yan oh. Namumunga na siya. Blackberry yata to. Ganda no. Kapag winter natutuyot siya. Ito yung summer. Yan. So cute. Wow. Ang laki niya. Lagnat ako nito pag na-estimate. Ang dami nila oh. Hahanap sila ng makakain. Ang cute. Hapit pa natin. Cute. Ikutin natin. Ito masarap pag mayroon kang sarili mong garden. Pang pastime. Na-enjoy mo talaga yung oras. Ito medyo maliit oh. Ayun oh. Ang cute. Ito pa yung isa. Ang ingay. Yung isa palapit sa akin. Tayo. Habulin tayo. Gagalit sila. Hello mga kapobre. Ito tapos na akong maglinis at magsibak ng kahoy dito. So pahinga muna. 3:30 na rin. Ayan. Ito yung nasibak nating kahoy mga kapobre. Ayan. Sinalansan ko na rin siya. Tapos ito tinanggal na rin natin ng damo. Patay na damo. Sakit sa kamay. Dumi ng kamay ko. Naglintog pa. Ito, yan, nilinis ko na rin to. Pinatag ko na. Inalis ko na rin siya. Pati itong kabila. So yan, malinis na rin itong paligid. Yan, nilinis ko rin to. Pati ito. Itong yard na to. Pati ito. Tapos yung kahoy na nandito kanina tinanggal ko na. Yan yung sinibak natin kanina mga kapobre. So yan. Tapos ito. Tinanggal ko na rin yung ito yung damo. Tapos kunin na lang nila yung bunga dyan. So yun yung naipon ko. Nakatatlo kong sako ngayong oras na to. Yan, so ito yung kabuuan. Mukha namang maayos. May bubunga pa dito.
Winter Chicks Apple. Wow. Winter Chicks Apple. Pati ito yata. Ano to? Pareho din siya. Apple din siya. So yan. Overall okay naman. Tapos to. Onion. Ito may tanim na raw to. Tomato yata to. Tapos to garlic. So yun yung buong maghapon natin ginawa mga kapobre. Nakakapagod. Magpapahinga muna ako. Tapos bukas enjoy ko yung day off ko. Para may isang araw pa akong day off. Buong araw na to medyo marami tayong ginawa mga kapobre. So hanggang dito na lang muna ang aking vlogs. Yan. Tapos mamaya tingnan ko kung unbox natin. Sabay natin yung pag-unboxing ng in-order ko sa JD Sports. Tingnan natin kung mapapag-isa natin kasama tong vlogs na to. So yan na. Okay mga kapabre, God bless you all. See you all sa mga susunod ko pang vlogs. Ganda ng panahon no. Time check 3:30. So nag-start tayo ng 10. 5 hours and 30 minutes tayong nagtrabaho mga kapabre. Kapagod. Okay naman, nasalansan ko na lahat ng gamit. Yan. Uwian na muna. Pinis ng tanaw. Ganda ng paligid. Sarap matulog. Andito na lang muna mga kapobre. God bless you all. Thank you.